Si General Romeo Browners Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ay nagutos sa Northern Luzon Command na maganda para sa anumang posibilidad kabilang ang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Ito ay dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon kay Browners, inaasahang pangungunahan ng NOLCOM ang paglilikas ng humigit kumulang 250,000 overseas Filipino workers sa Taiwan sakaling magkaroon ng pagsalakay. Sinabi rin niyan na sa paparating na balikatan exercises sa April 21, susubukin ang lahat ng plano at doktrina na nabuo sa nakaraang taon upang matiyak ang kandaan para sa anumang kaganapan. Sa gitna ng mga ulat na pinalawak na pagsasanay ng militar ng China sa paligid ng Taiwan, patuloy na binabantayan ng AFP ang sitwasyon at tinitiyak ang kahandaan nito sa anumang posibilidad o epekto sa seguridad ng Pilipinas. At narito ang ilan sa posibilidad na isasagawa ng China sa pag-atake sa Taiwan sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya. Una, ang blockage o pagbabalangkas. Maaaring magpatupad ang China ng blockage sa paligid ng Taiwan upang patuluyin ang supply ng pagkain, enerhiya at iba pang mahalagang kalakal. Ito ay naglalayong pahinain ang ekonomiya ng Taiwan at pilitin itong sumuko nang hindi gumagamit ng direktang puwersa militar. Ayon sa isang ulat, ang ganitong blockage ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya na tinatayang aabot sa higit $2 trillion ang magiging pinsala. Pangalawa, amphibious assault o paglusob mula sa dagat. Ang direktang pagsalakay gamit ang mga barko at sundalo upang sakupin ang Taiwan ay isang posibilidad. Gayunpaman, ito ay isang napakalaking operasyon na nangangailangan ng mataas na antas ng koordinasyon at kakayahan sa amphibious warfare. Bagamat patuloy na pinapalakas ng People's Liberation Army o PLA ng China ang kanilang kakayahan sa ganitong uri ng operasyon, nananatiling isang malaking hamon ang matagumpay na pagsasakatuparan nito. Pangatlo, decapitation strike o pag-atake sa pamumuno. Maaaring subukan ng China na alisin o pahinain ang pamumuno ng Taiwan sa pamamagitan ng mabilis at tiyak na pag-atake sa mga pangunahing opisyal at pasilidad ng gobyerno. Ito ay maaaring isagawa gamit ang kombinasyon ng cyber attack upang paralisahin ang komunikasyon at koordinasyon kasabay ng pisikal na pag-atake upang makuha ang kontrol sa mga sentro ng kapangyarihan ng Taiwan. Ikaapat, missile strike o pagpapakawala ng mga missile. Maaaring gumamit ang China ng mga missile upang atakihin ang mga kritikal na infrastruktura at pasilidad militar ng Taiwan. Ang layunin nito ay pahinain ang kakayahan ng Taiwan na lumaban at magdulot ng takot sa populasyon. Ang ganitong uri ng pag-atake ay maaaring maging unang hakbang bago ang isang mas malawak na operasyon ng militar. At ang ikalima, cyber attack o pag-atake sa pamamagitan ng cyber. Maaaring isagawa ng China ang malawakang cyber attack upang sirain o pahinain ang mga sistema ng komunikasyon, enerhiya at iba pang mahalagang infrastruktura ng Taiwan. Ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan at takot sa populasyon at pahinain ang kakayahan ng gobyerno na tumugon sa isang pisikal na pag-atake. Mahalagang tandaan na ang mga estratehiyang ito ng China ay maaaring isagawa ng makakasabay upang makamit ang pinakamataas na epekto.
Gayunpaman, ang bawat isa ay may kani-kaniyang panganib at hamon at maaring magdulot ng malawak na epekto hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa rehiyon at sa buong mundo.